At para sa ating mga balita, away ng Gaza at Israel tapos na sa linggo, pero bago ang ceasefire, 82 Palestino patay sa bagong pambobomba ng Israel. At patuloy na pagkalat ng sunog sa Los Angeles. Tukoy na nga ba ang dahilan? Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Matapos ang 15 buwan ng digmaan ng Israel laban sa Gaza, ngayon ay formal na nagkasundo na ang mga negosyador ng Israel at Hamas para sa isang ceasefire. Makikita sa video ang selebrasyon sa iba't ibang bahagi ng Gaza. Ang video na inyong napapanood ay kuha mismo mula sa naganap na kasayahan ng mga tao sa bayan ng Darala. Makikita ang mga eksena ng kaligayahan at selebrasyon sa iba't ibang bahagi ng Gaza sa mga nakaraang oras mula nang i-anunsyo ang pagkakasundo ng Israel at Hamas para sa isang ceasefire. Maraming tao ang nagsilabasan mula sa mga evacuation sites at nagtungo sa courtyard na malapit sa ospital. Isang nakakamanghang tanawin daw ito dahil ang courtyard na ito ay naging entablado para sa maraming mga bangkay na nasawi sa pagsabog ng madaling araw. Kabilang dyan ang 10 katao na namatay sa mga pag-atake. Pero ngayon, makikita natin ang isang ganap na kakaibang tanawin. Ang mga tao na wala ng matirhan, na trauma at nagutom, ngayon ay nagsasaya at nagdiriwang at excited pa sa mga susunod na pangyayari. Pati na rin ang mga damdaming matagal na hindi na ilabas ang kanilang sama ng loob, sa puntong hindi sila pinayagan na magluksa man lang para sa kanilang mga mahal sa buhay, ngayon ay tila may pagkakataon ng mag-ingay. Kamakailan ay may isang ambulansya na dumating sa ospital na may sakay na mga sugatang individual mula sa pag-atake sa isang refugee camp. Ito ngayon ang pinangangambahan ng mga tao dahil alam nila na magiging kritikal ang susunod na 24 na oras mula nang i-anunsyo ang ceasefire. Lahat sila ay nag-aalala na magpapatuloy pa ang mga ganitong pag-atake at madadagdagan pa ang mga namatay sa mga susunod pang oras bago ang formal na ceasefire. Pero sa kabila nito, nakikita pa rin natin ang isang ganap na kakaibang tanawin. Isang dramatikong pagbabago mula sa isang umagang puno ng kalungkutan, humantong ito sa isang oras na puno ng kaligayahan at pag-asa. Nagsisiawitan umano ang mga tao ng mga awit na nagpapakita ng kanilang kasiyahan at kaligayahan. Makikita ito hindi lamang sa ospital kundi pati na rin sa mga tent sites at sa mga lansangan. Naaalala ng mga tao ang pasimula ng giyera kung saan nakakarinig sila ng mga salitang nakakawala ng pag-asa. Matatandaan na sa mga nakaraang buwan, ipinakita ng Israel ang tindi ng kanilang paghihiganti. Hindi lamang ang araw-araw na pambobomba at pagpaslang sa mga tao, kundi pati na rin ang mga restriction na ipinataw nila sa mga Palestino. Bawal na gasolina, limitadong tubig, limitadong pagkain, at limitadong pangangailangang medikal. Pinakamahigpit daw dito ang naranasan nilang gutom, lalo na ang taggutom na nangyari sa hilagang bahagi ng Gaza kung saan ang mga tao ay halos maghalungkat na sa mga basurahan para sa kanilang makakain. Marami din daw sa mga bata ang namatay dulot ng hypothermia at lamig ng panahon. Ang mga tao ay nabubuhay na parang wala ng pag-asa na ang bawat araw ay isang himalang makaligtas pa. Naaalala ng mga tao ang mga pagkakataon na hindi nila alam kung makakauwi pa sila pagkatapos ng araw na ito o kung magigising pa sila sa kinabukasan. Mga panahon na bawat gabi ay hindi nila alam kung makakabalik pa sila sa kanilang mga tahanan. Kaugnay pa rin ang balitang ito, ilang oras matapos ang nasabing kasayahan, muli na namang umalingaw-ngaw ang mga bomba ng Israel na nagpahinto sa kaligayahan ng mga tao. 82 Palestino ang napaulat na nasawi sa patuloy na pambobomba ng Israel ng mga sumunod na oras. Yan ay ayon sa report ng isang medical source sa pahayagang Al Jazeera matapos nang i-announce ng bansang Qatar ang nakaschedule na tigil putukan.
Kabilang dito ang 18 patay dulot ng pambobombang naganap sa Engineering Union Building sa Gaza City na nasa hilaga ng Gaza Strip. 12 dito ang narecover na ng Palestinian Civil Defense sa Sheikh Radwan na karatig bayan ng Gaza City. Dagdag pa rito ay mayroon din 5 katao ang nasawi sa isang pambobomba na ginanap sa Karaj area sa Buray Camp. Patuloy umano na tumataas ang bilang ng mga nasawi mula pa noong Miyerkules. Yan ay habang unti-unting nagsisibalik ang mga Palestino sa kanilang mga tolda pagkatapos ng pagdiriwang. Malakas ang kanilang pangamba na lalo pang titindi ang pambobomba bago ang formal na pagsisimula ng ceasefire sa linggo, January 19. Parehong kinilala ng Israel at ng grupong Hamas ang kasunduan ng tigil putukan, ganon din ang pagpapalitan ng mga bihag. Bagaman sinabi ng Israel na may ilang huling mga detalye pa na kailangang ayusin bago tuluyang maselyohan ang kasunduang ito. Sa isang pahayag, sinabi naman ng opisina ng Prime Minister ng Israel na nakipag-usap na si Netanyahu sa kanyang negotiating team na nasa Doha. Sinabi sa kanya ng team ang mga punto na tinututulan ng Hamas, kabilang ang tanong kung sinong mga Palestinong bilanggo ang palalayain kapalit ng mga bihag sa unang yugto ng kasunduan. Ayon kay Izzat al-Rashek, miyembro ng Hamas Political Bureau, pumayag na daw ang kanyang panig sa mga kondisyong hinihingi sa kasunduan. Kabilang dito ang pag-atras ng mga sundalong Israeli mula sa Gaza, ang pagbabalik ng mga tao sa kanilang tirahan at ang tuluyang pagtatapos ng digmaan. Hindi pa tiyak kung anong oras magsisimula ang tigil putukan sa linggo, pero ang buong proseso daw ay ipapatupad sa 3 bahagi. Sa ibang balita, ChatGPT itinuturing na dahilan sa lalo pang pagkalat ng apoy sa Los Angeles. Ang syudad ng Los Angeles ay patuloy pa rin nakikipaglaban sa mapaminsalang wildfires na lumalamon ngayon sa mga kabahayan doon. Isang linggo na ang lumilipas, ngunit patuloy pa rin daw ang pagkalat ng apoy dito. Tanong ng mga investigador, paano nga ba nagsimula ang sunog? Ito ngayon ang hinahanapan ng kasagutan. Maraming haka-haka ang lumalabas. May mga nagsasabi na dulot ito ng climate change. May mga nagsasabi naman na dulot ito ng mga sirang power lines, pagsabog at maling pagmamanage sa resources. Lahat ng ito ang tinitingnan ngayon na anggulo ng trahedya. Ngunit isang teorya ang lalong lumalakas sa isinasagawang investigasyon dahil posible daw na ang paglala ng sunog ay ang ChatGPT. Ang ChatGPT na isang AI chatbox na may kakayahang mag-solve ng kahit anong math problem, ultimo gumawa ng tula. Maraming netizen ngayon sa Amerika ang naniniwala na may malaking kinalaman ang ChatGPT sa patuloy na paglawak ng sunog sa California. Maliban anya sa pagboboluntaryo sa pamimigay ng mga relief goods at pagdodonate, pinapayuhan din ng mga netizens ang mga taga Los Angeles na tigilan muna ang paggamit ng ChatGPT. Sa ganitong paraan, malaking volume ng tubig ang pwedeng matipid at maggamit pa upang maapula ang apoy. Ayon sa mga eksperto, ang mga AI platforms gaya ng ChatGPT ay hindi makakagawa ng content kung walang tulong ng malalaking data center servers. Ayon kay Daniel Kearney, Chief Technology Officer ng Firmus Technologies na isang kumpanya na nakatutok sa pagbuo ng mga sustainable solutions sa operasyon ng mga AI companies, ang mga servers daw na ito ay naglalaman ng libu-libong high-performance computer chips na nagpoproseso ng mga query ng mga users. Dahil ang mga computer at chipset na nagpapaandar sa mga servers ay masyadong siksik sa mga data, nagiging masyadong mainit ang mga chipsets na ito. Ang pagpapatakbo ng mga komplikadong AI applications tulad ng ChatGPT ay nangangailangan ng napakalaking computer power na lumilikha naman ng napakatinding init 24 na oras kada araw. Upang maiwasan ang pagka-crash ng mga server dahil sa matinding init, may mga cooling systems na inilalagay dito upang kontrolin ang mainit na temperatura. Dahil dito, malaking volume ng tubig ang ginagamit upang pisikal na palamigin ang mga AI servers. Ang tanong ngayon,
gaano kaya karaming tubig ang nagagamit sa mga servers na ito. Dagdag pa ni Kearney, marami sa mga systems na ito ay nakaasa sa tubig para i-absorb at ilabas ang init sa pamamagitan ng mga cooling towers. Para sa isang malaking pasilidad na nagpapatakbo sa ChatGPT, kumukonsumo ito ng milyon-milyong galon ng tubig taon-taon. May mga nagsasabi na ang sunog sa Los Angeles ay posible ring sanhi ng matinding tagtuyot sa maraming bahagi ng Southern California. At dahil sa tagtuyot na ito, ang pagkukulang sa tubig ang lalo pang nagpapalala sa sunog. Yan ang paniniwala ni Mia Montoya Hammersley, Assistant Professor na eksperto sa Environmental Law sa Vermont Law and Graduate School. Ayon kay Hammersley, ang tubig ay isang limitadong resources at ang pagkukonsumo nito sa mga AI platforms gaya ng ChatGPT ay nagkakaroon umano ng direktang epekto sa kakayahan ng estado na magbigay ng tubig at tumugon sa ganitong uri ng mga trahedya. Maaari anyang magtaas ng kilay ang milyong-milyong tao na gumagamit ng ChatGPT sa teoryang ito, pero hinihikayat ni Kearney ang mga users na mag-isip-isip. Hanggat umaasa umano ang mga data center sa tubig para kontrolin ang kanilang temperatura, magiging malaking epekto pa rin ang AI sa supply ng tubig, lalo na sa mga lugar na may mainit at tuyong klima. Ang mga lugar kung saan kakaunti ang tubig o may mga tagtuyot ay lalo umanong nanganganib sa pagkaubos ng tubig dahil sa mga AI data centers. Ito ang dahilan kung bakit maraming kumpanya ang nagtatayo ng mga server centers malapit sa mga polar region o sa mga hilagang bahagi ng bansa na may malamig na klima. Noong 2024, mayroong tinatayang nasa 300 milyong active users ng ChatGPT bawat linggo. Dahil dito, posibleng hindi biro ang volume ng tubig na ginagamit para sa mga cooling process ng nasabing platform. Ito ngayon ang inirereklamo ng mga netizens sa California. Dahil sa wildfire ay nakita ng publiko at ng mga kinauukulan ang malaking kakulangan sa tubig sa rehiyon. Matatandaan na nagsimula ang sunog noong January 7 at mabilis na naubos ang tubig sa mga fire hydrant. At ang LA Fire Department ay nahihirapan na ngayon. Naniniwala ang mga netizens na isa ang ChatGPT sa mga dapat sisihin sa lalo pang pagkalat ng apoy dahil sinisip-sip nito ang tubig na dapat sana ay gamit sa mga ganitong uri ng trahedya. Naniniwala sila na ang krisis sa Los Angeles ay isang wake-up call, hindi lamang tungkol sa lumalagong teknolohiya na ginagamit natin ngayon, kundi pati na rin kung paano natin ma-manage ang mga infrastrukturang ginagamit sa mga teknolohiyang ito. Dapat umanong mag-isip ang mga AI companies ng mga mas epektibong hakbang. Dapat nilang hanapan ng iba pang mga alternatibong cooling system o ilipat ang mga data centers sa mga lugar na malalamig. Sa huli, ang kinabukasan ng AI ay hindi lamang nakasalalay sa pangako ng katalinuhan, kundi sa kung paano ito magkakaroon ng responsibilidad sa pangangalaga ng ating mundo. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.